Hello, magandang araw mga kabayan. Good morning. Ito, na magbibigay lang tayo ng panibagong update kabayan kasi gusto ko i-update ko kayo kabayan tungkol doon sa aming billing sa kuryente mga kabayan. Kung talagang consistent ba na bumaba yung aming monthly bill kabayan sa kuryente dahil doon sa aming pinakabit na solar mga kabayan. Kasi sa mga hindi nakapanood nung last February, nagkaroon tayo ng update kabayan tungkol sa aming bill. At makikita nyo doon kabayan na talagang nagkaroon kami ng savings dahil nag-zero bill kami kabayan. Ngayon kabayan, ito magbibigay ulit tayo ng panibagong update kabayan kasi gusto ko ipakita sa inyo kabayan na talagang consistent na bumaba yung aming bill sa kuryente mga kabayan. Kasi simula nung January, February at ngayon March mga kabayan, bali pangatlong buwan ang ibibigay kong update sa inyo kabayan. Dito nyo makikita na talagang bumaba yung aming monthly bill mga kabayan sa aming kuryente dahil sa solar mga kabayan. Ito, bibigyan ko kayo ng update kabayan na ito kabayan, ipakita ko sa inyo ang graph ng aming consumption sa kuryente mga kabayan. Simula ng January hanggang February, ito siya kabayan. January, February hanggang March mga kabayan. Ito yung graph ng January namin kabayan, mataas ang aming consumption. Pero dito sa January kabayan ay nagsimula nang bumaba yung aming binayaran sa kuryente mga kabayan. Tapos itong buwan ng February, makita nyo kabayan, bumaba din yung aming konsumo. At dito sa February mga kabayan, dito nag-zero bill kami kabayan. Wala na kaming binayaran dyan mga kabayan. Ngayon, kung mapapansin nyo kabayan, itong March, ito ang update natin ngayong March, tumaas siya uli kabayan. Halos kapantay siya ng January. Pero ang good news kabayan ay ganito. Kahit mataas yung aming consumption sa kuryente mga kabayan, ang good news kabayan ito, ang binayaran namin ngayong buwan ng March, ayan kabayan, 11.69 na yun, March mga kabayan, buwan ng March, ang binayaran namin ay 11.69, di ba? Dito nyo makikita kabayan na talagang consistent, bumaba talaga yung aming monthly bill mga kabayan sa kuryente. Kaya napatunayan na namin kabayan na talagang kayang-kaya bayaran ng solar yung aming monthly bill mga kabayan. Kaya sa mga nag-aabang ng ating video, kung talagang bumaba at gusto nyo rin magpakabit na kayo mga kabayan dahil ito, napatunayan na namin kabayan na talagang nakakatulong yung solar mga kabayan. Lalo na ngayon, summer sa Pilipinas mga kabayan. Effective talaga siya kabayan. Effective talaga ang solar ngayong summer mga kabayan. At siyempre, pag summer, siyempre, doon tayo malakas gumamit ng electric fan, di ba? Ang iba, nag-aircon pa. Kaya mas lalong lumalaki yung kuryente natin. Ngayon, dito natin kailangan ang solar power mga kabayan kapag summer. Kasi dito malakas ang konsumo natin sa kuryente mga kabayan. Kaya kailangan talaga magpakabit na tayo ng solar mga kabayan. At kung natatandaan nyo kabayan, nabanggit natin doon sa ating previous video na nung buwan ng February, masyadong maliit yung konsumo namin kabayan. Nag-exist pa kami sa aming production mga kabayan sa solar. Bali nakapag-export pa kami ng sobra-sobra kabayan doon sa Meralco. Ngayon, nabanggit natin sa ating previous video kabayan kung yung exist ba na na-export namin sa solar makikredit ba yon sa aming next billing mga kabayan ngayong March. Totoo nga kabayan, talagang na-credit talaga siya kabayan kasi kung nakikita nyo sa graph mga kabayan, tumaas yung konsumo namin, di ba? Tumaas yung konsumo namin sa kuryente ng March. Pero ang binayaran lang namin kabayan ay 11.69. Talagang na-credit siya kabayan. Kaya kahit na tumaas yung konsumo mo, kung sobra-sobra yung production ng solar mo, makikredit siya next month kabayan. Kaya bababa pa rin yung babayaran mo. At ito sigurado kabayan, ito mamimaintain na namin yung ganong status mga kabayan ng aming bill dahil makokontrol na namin yung paggamit ng kuryente mga kabayan na talagang hanggang doon na lang siya kabayan.
At kung tag-ulan, siyempre, medyo bawas-bawas din tayo sa paggamit ng kuryente kasi mahina din ang production kapag tag-ulan mga kabayan. Pero kapag tag-ulan naman, siyempre malamig din, di ba? At ang malakas lang naman sa atin ay ang electric fan tsaka mga aircon kabayan. Kaya pag taglamig, pag tag-ulan, hindi naman tayo siguro masyadong gagamit ng electric fan tsaka aircon. Kaya medyo mababa din yung konsumo natin kabayan. Nakagandahan ng solar mga kabayan. Kaya sa mga nag-aabang-abang sa ating update, kung talagang nakakatulong ba talaga o bumababa ba talaga yung ating bill, totoo kabayan. Kaya kung kayo nag-iisip-isip na magpakabit na kayo kabayan ng solar, dahil napatunayan na namin na talagang nakaka-save talaga siya sa ating babayaran sa kuryente mga kabayan. Makakatulong talaga siya. At isa pa ang kagandahan ng paggamit ng solar kabayan, dahil nakakatulong na tayo sa ating kalikasan mga kabayan, dahil mabawasan yung usok ng mga planta mga kabayan na nagpo-produce ng kuryente mga kabayan. Kaya kung solar, mabawasan din yung epekto ng climate change mga kabayan, dahil wala nang usok, di ba? Yan ang isa pang kagandahan ng paggamit ng solar mga kabayan. Kaya sa mga nag-iisip-isip dyan, magpakabit na kayo ng kabayan, mag-solar na kayo. Thank you.